Kapag pabili ka ng underbone motorcycle at kasya rin lang ang budget mo, natural, ang pipiliin mo na ay yung Japanese brand para mas kampante ang kalooban mo. So para hindi ka na mahirapang mag-ikot-ikot pa sa mga dealerships, ito ang top 7 Japanese brand underbone motorcycles mula sa pinakamahal hanggang sa pinakamura na mabibili nyo dito sa Pilipinas. Sa number 7 natin ay ang Honda Winner X. Ito po ay naghahalaga ng 123,900 hanggang 131,900. Okay na okay po ito, lalo na kung ang hanap nyo sa isang underbone motorcycle ay yung performance. 149cc DOHC ang makina nito na liquid cooled. And then ito po ay naka 6-speed manual transmission. Very sporty ang handling. Tapos may mga variants po ito na naka ABS na. Hindi nga lang po masyadong sumikat ang Honda Winner X dito sa Pilipinas kung ikukumpara natin sa Yamaha Sniper or sa Suzuki Raider. Pero sa Vietnam, ito po ang number 1 na 150cc underbone motorcycle doon. Kasi guys, doon po sa Vietnam ay libo-libo na ang nakabili nitong Honda Winner X at karamihan po ay mga kabataan. Sa number 6 naman po natin ay ang Yamaha Sniper 155. Naghahalaga naman po ito ng 125,900 hanggang 145,900. Isa po ito sa pinakasikat na underbone dito sa Pilipinas. 155cc VVA engine na may 6-speed manual transmission ang makinang nakasalpak dito. Yan din po ang makina na makikita nyo sa Yamaha Aerox at sa MT-15. Kilala po ang makina na yan sa lakas ng acceleration. And then dun sa mga mahihilig magpatuloy ng motor, marami pong available na aftermarket parts yan. Bagay na bagay po ito dun sa mga mahihilig sumali sa mga motorcycle club. Kasi guys, malaki po ang community ng Yamaha Sniper dito sa Pilipinas. Sa number 5 naman po natin ay ang Suzuki Raider R150. Naghahalaga naman po ito ng 108,900 hanggang 146,400. Depende po yan sa variant. Ito po ang pinaka-maalamat na underbone motorcycle dito sa Pilipinas. At mahigit 2 dekada na po yan na available sa atin. 149cc DOHC engine na may 6-speed manual transmission ang makina nito. Hanggang ngayon, isa pa rin po ito sa pinaka-respetadong underbone motorcycle ng Pilipinas. Dahil sa bilis, sa forma, at sa tibay. Hindi rin po kayo mamumblema sa mga pyesa niya kasi marami pong available. Even yung mga aftermarket parts. Kaya nga lang, ang pintas po ng iba dyan, hindi rin ito ganon kakomportableng ipang long ride. Kasi guys, medyo aggressive yung forward-leaning ergonomics nito. Dagdag nyo pa dyan na medyo makitid ang upuan nito compared sa ibang mga underbone. Tapos, mas firm din po ang mga suspension nito. Sa number 4 natin ay ang Honda RS125 Fi. Ito naman po ay naghahalaga ng 75,900 up to 77,300. Para rin po ito dun sa mga mahihilig sa sporty looks pero budget friendly. Matagal na po itong bahagi ng lineup ng Honda Philippines. Kaya makailang beses na rin po itong na-update mula sa carburetor type, ngayon po ay naka-FI na. Isa rin po ito sa most trusted commuter motorcycle dito sa Pilipinas. Sa number 3 naman po natin ay ang Honda XRM. Naghahalaga naman po ito ng 75 to 77,000 pesos. Kung ang mga pinupuntahan nyo or yung mga rides nyo ay hindi naman palaging patag at obligado kayong madaan sa mga rough road, dyan po very applicable itong Honda XRM. Sobrang tagal na po ng XRM dito sa Pilipinas, mahigit 20 years na po yung available. Pero kahit mahigit 2 dekada na yan dito, ay isa pa rin yan sa pinakamabentang underbone motorcycle, lalo na sa mga provinces. Kasi sobrang versatile nito, pwedeng-pwede sa long ride kahit na malulubak pa. Actually, kapag nagtitrail po ako, may mga nakikita akong mga XRM na minodify para maging enduro bike. Kasi guys, kayang-kaya niya talagang makipagsabayan sa mga dirt bike kahit na hard trail pa yan sa kabundukan. Napakatipid pa niyan sa gas at hindi ka mamumblema sa mga pyesa dahil maraming available kahit sa online. Sa number 2 naman po natin ay ang Suzuki Smash Fi. Kung gusto mo ng super tipid sa gas at yung magaan dalhin na underbone motorcycle, ito ang motor para sa iyo. Hindi ka ma-intimidate sa 115cc fuel injected na makina nito. Hindi man ito kasing bilis or kasing aggressive ng ibang mga underbone motorcycle. Perfect naman ito na pang service araw-araw, pang hanap buhay, pang delivery, pang hatid sa school. Maganda ang handling, matibay, madaling i-maintain at mura pa.
Kasi guys, naghahalaga lang po ito ng 66,400 hanggang 72,400. At sa number 1 po natin, walang iba kundi ang Honda Wave RSX na naghahalaga sa very budget-friendly price na 62,900 hanggang 64,900. Biruin nyo sa ganyang halaga ay magkakaroon na kayo ng Japanese brand underbone motorcycle. Ito ang pinakamabentang underbone motorcycle sa buong Southeast Asia. Sa Vietnam at Indonesia nga po, umabot na sa millions ang naibentang Honda Wave mula noong i-introduce ito noong 1995. Ganyan po ka-successful ang Honda Wave, umabot na ng 3 dekada. Kung patitiran lang po sa gas at sa maintenance ay wala na po yatang tatalo dito sa Honda Wave. Pero syempre, ginawa po ito na pang daily use, pang service sa trabaho, pang hatid sa mga bata, at ginagamit din niya pang hanap buhay, especially sa mga cities. Hindi po ito ginawa na pang karera. Pero kung gusto niya yan patulinin ay pwede rin naman kasi marami rin po mga aftermarket parts yan. So guys, yan po yung 7 underbone motorcycles na Japanese brand na pwede niyong pagpilian. Although marami na rin po mga underbone na nanggaling ng China. Tapos nire-rebadge dito sa Pilipinas, iba pa rin syempre kapag Japanese brand ang motorcycle mo. Mas tiwala ka sa quality, sa performance at sa durability nito. So kayo, ano ba ang underbone motorcycle nyo? Or ano yung binabalak nyong bilhin? Ilagay nyo po yan sa comment section natin sa baba. Huwag nyo lang pong kakalimutang mag-like at saka mag-share. Muli ito po si Kuya Mikmik. Thanks for watching.